Yan po, para po sa ating pagsisimula, patuloy na tumayo po ang bawat isa. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Yan, pwede po bang batiin niyo po yung at least 3 people na malapit po sa inyo. Batiin niyo po siya ng good morning. Or sabihin niyo po na masaya ako na kasama kita ngayon. So, minsan pa, before we start, pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay at dakila ngayong umaga? Are we all ready po na sumamba sa ating Panginoon? Ready na po ba tayo? Yan, shout hallelujah! Amen. So, before po tayo mag-proceed para po sa ating opening prayer, let's declare the full armor of God. So, sabay-sabay na po nating basahin. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Let us welcome the presence of the Holy Spirit. Sama-sama na po tayong ang magpasalamat sa ating Panginoon. And let us acknowledge His presence in our midst, oh God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri, patuloy ka naming dinadakila, pinapasalamatan at itinatanghal sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa panibagong linggo kung saan kami ay sama-sama muli upang makapagbigay sa iyo ng mga papuri, ng mga pagsamba, ng mga awit sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awitin na aming inihanda, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga pagpalakpak, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbuka ng aming bibig sa iyo, O God. Salamat dahil patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang kami ay makapaglingkod sa iyo, upang kami, Panginoon, na sama-sama, Lord God, na magpalakasan dito sa bahay Panambahan. Salamat dahil kami ay ginising mo, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat sa kalakasan na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malusog, Lord God. Salamat dahil iningatan mo kami, ang bawat isa na makapunta dito, Panginoon, sa iyong bahay Panambahan. Lord God, meron kang purpose kung bakit patuloy mo kami, Panginoon, na pinapalakas. Meron kang nais naming gawin, Panginoon, sa aming mga buhay upang kami ay magpatuloy, O God. Salamat. Salamat sa isang buong linggo na kung saan kami ay pinagtagumpay mo. Salamat sa pagsama mo, sa kalakasan, sa kagalingan na patuloy mong inaalay sa amin. Thank you for all the answered prayers na wala kang sawa, Panginoon, na ibinibigay sa amin. Kahit ano pa man, Panginoon, yung mga bagay na hilingin namin, Lord God, palagi ka nandyan, O God, to answer us, O God. Maraming salamat. This day, O God, patuloy namin, Panginoon, sasambitin ang aming mga pasasalamat. Patuloy namin sasambitin, Panginoon, ang aming mga pagpupuri. Ngayong umagang ito, dalangin ko po sa lahat ng tatayo. Here, Panginoon, sa unahan. Let your anointing, Panginoon, ang patuloy na mag-flow. Let the Holy Spirit of you, ang patuloy, Panginoon, na mag-isa sa amin, Lord God. Samahan mo kami from the beginning till the end of this service. Let your Holy Spirit, ang siya patuloy namin, Panginoon, ng maranasan. Ang siya patuloy, Panginoon, na kumilos at mangusap sa bawat buhay, Panginoon, ng bawat isa kong kapatid na naririto. Lord God, I pray for your anointing, Panginoon, sa iyong mga awit, sa lahat ng manunugtog, Panginoon. Let your anointing flows upon them in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan nila, Panginoon, ay madala kami sa pinakamataas na ikapupuri mo. Let your angels
sa heaven, Panginoon, ay patuloy na samahan kami habang kami ay nag-aawitan, Panginoon, dito sa iyong bahay, Panambahan. And also, oh God, we pray, Lord God, sa iyong lingkod na gagamitin mo upang magpahayag ng iyong mga salita. We pray for your great wisdom, great anointing, Panginoon, na nagmumula sa iyo at patuloy na dumaloy, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa pamamagitan niya, Lord God, marami, Panginoon, na magbabagong buhay. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita na patuloy niyang ihahatid sa amin. Maraming, Panginoon, na lalakas, oh God. We declare it in the mighty name of Jesus. We pray for the blessing, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. We pray, oh God, sa mga tao na makakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. I-open mo ang kanilang mga puso. I-open mo ang kanilang mga isip. Sa gayon, Panginoon, maunawaan at maintindihan ang bawat salita, Panginoon, na handog mo sa amin ngayong araw na ito. Let your spirit as siya mag-speak, Panginoon, sa kanyang buhay. Let your spirit, oh God, as siya patuloy na magturo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Aalis kami, Panginoon, sa bahay Panambahan na to. Lord God, na masaya, na may strength, Panginoon, na na-renew, Panginoon, yung aming mga spirit, na-renew, Panginoon, yung aming mga kalakasan, na-renew, Panginoon, yung peace namin, oh God. Maraming salamat. We declare for the victory, Panginoon, of this service of yours, oh God. Walang iba ang siyang matatanghal ngayong araw na ito, kundi ikaw lamang, ikaw lamang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Maraming salamat. Hayaan mo ang iyong banal na spirito ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at siyang patuloy na mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. We claim the victory of this service. Hallelujah. And we cancel all the works of the bad spirit, oh God, here in this place right now and right here, oh God. Maraming salamat. Ikaw lamang, Panginoon, na siyang maitaas. Ikaw lamang ang siyang matanghal, Panginoon, sa aming gagawin. Maraming salamat. To you alone all the glory, all the honor and praises. This is what we pray in Jesus' most precious name. Everybody says amen and amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. All the people of God will give praise. Hallelujah. And are you ready to give the best praise to the Lord? Amen. So, lahat din po naman nasa live streaming, comment down nyo po kung ready na po kayo na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil from generation, the goodness and mercy of God never fails. Amen. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. On Psalms 145 says, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good, and all His tender mercies are all over all His work. We give you praise, so Lord, you are good. Hallelujah. All the time. So let us give praise and give thanks to our Lord. Hallelujah. 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 Let's go. Amen. Let's go. Let us sing this song. Lord, you are good. Let us declare this. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, once again. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from heaven
You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time, all the time. You are good, yes, you are good all the time, all the time. Man, you are, come on once again. You are good all the time and all the time. You are good. Come on, let's sing. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. 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 We worship once again for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Your goodness, your mercy. Hallelujah. We give you praise. Oh God. Hallelujah. Come on, today, let us give our adoration to our God, the best worship for Him. Let us give the best praises unto Him. He is good. He is our eternal Father, our Comforter, our Savior, our Provider, our peace. Hallelujah. We glorify you, O God. Today, we will give our best worship to you. We offer to you first ourselves and the hymns, the songs. We lift it up to you, O God. Hallelujah. We glorify you, Lord. The universe is at your feet, gives you praise evermore. Stars will light the sky for you, and always, God, we pray, we sing, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high. Come on, let us adore His
hallelujah, belongs to you, O God, both now and forevermore. You are God, you are good, hallelujah, hallelujah. This is our worship unto you, O Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pagpupuri at pasasalamat. Sa iyo lamang namin ito ibinibigay. To you alone, all the highest glory, praises, and honor. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Full life. So, habang nagpapahinga po tayo sa presensya ng ating Panginoon, pwede na po nating ihanda ang ating mga tithes and offering. Community Center International Church announcement. Family altar, any day. Revival service every first Friday. Visit Iglesia every second and fourth Wednesday. Corporate prayer meeting every third Wednesday. General family altar via Zoom every fifth Wednesday. Family Day every first Sunday. Children Department Sunday School every Sunday. Women's Empowerment Service every second Sunday. Youth Empowerment Service every third Sunday. Couples Fellowship every fourth Sunday. Holy Ghost Night Worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account named Full Life Community Center International. You may also reach us through the Full Life Community Center Facebook page. So, kung ready na po ang ating mga tithes and offering, patuloy po natin itong ipanalangin at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat, aming Diyos. Patuloy na po naming dinadalangin ang aming mga tithes and offering. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na kung saan patuloy na sumusunod, Panginoon, sa iyo. Dalangin po namin sa aming mga tithes and offering, patuloy na, Lord God, at tanggapin mo ito, Panginoon, at we pray na magamit ito sa we pray, O God, na magamit ito for the expansion of your kingdom. Salamat po sa buhay ng bawat isa kong kapatid, sa kanilang mga trabaho, kanilang pag-aaral, sa kanilang pagnenegosyo, pagpapamilya. Dalangin ko po na pagpalain mo sila, Panginoon, whatever their hearts desire, Panginoon, na patuloy nilang idinadalangin sa iyo. Dalangin ko po na ang bawat isa na patuloy na sumusunod sa iyo, may mga pangako ka, Panginoon, na para sa amin. Kaya ngayong umagang ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga tithes and offering. Ito po ay tanda ng aming pagsunod, Panginoon, para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maari na po nating ihulog ang ating mga tithes and offerings sa ating pong box. Sige po, muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, and tayo po yung nabigyan ng opportunity para po mag-share. And si Pastor Ding po is nasa CTLI Muntinlupa po. And tayo po ang magkakasama ngayon. So, pag po talaga nasa unahan po, no, nakakakaba po talaga. Pero po nung nag-demo ako, hindi po ako kinabahan. Dito lang po. Pag po talaga, ano. So, before po tayo mag-start, and Happy Lord's Day po sa bawat kapatid na nanonood po sa atin via live streaming po. Sa mga kapatid po natin sa Joshua Family Church, headed by Pastora Cherry Dictado and her brother husband, Brother Wawi Dictado. Sa mga kapatid po natin sa Ginyangan, Quezon,
headed by Pastora Malu Oreste, together with his brother husband, Brother Nathan Oreste. Happy Lord's Day po sa bawat isa and sa mga nasa live streaming po. So, before po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, we are truly grateful, Panginoon, sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Thank you for the life, Panginoon, ng bawat isa na narito ngayon. Gayon din po ng mga kapatid namin sa live streaming. Gayon din po, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, na kung saan ginagamit mo mightily, Panginoon, sa CTLI Muntinlupa. Thank you for his life. Gayon din po, salamat po sa masaganang pagsama ng iyong banal Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang manguna sa aking buhay. May pahayag ko po, Panginoon, ang mensaheng nais mong iparating sa umagang ito. Gayon din po, Panginoon, ikaw ang mag-touch, Panginoon, sa heart ng mga kapatid namin. Truly, Panginoon, use me, Panginoon, as a vessel, Panginoon, to share your word. Gayon din po, Panginoon, sa lahat ng mga kapakinig, Panginoon, truly, ikaw ang natatransform, Panginoon, ng bawat buhay. Muli, Panginoon, sa iyo ko po ibinibigay, Panginoon, ang pinakamataas na pagdakila, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, bigyan po natin ng best clap ang ating Panginoon sa umagang ito. So, nasa ano pa rin po tayo? Team po natin is Soar High. So, recap lang po tayo. Last Sunday po, ang topic po na binigay po ni Pastora Telma is, God is our sufficiency. Ibig sabihin na kaya tayo naglalak ng hindi tayo sufficient sa buhay natin because nakahiwalay tayo sa Panginoon. We know that we are sufficient because we are related only in Him and from Him alone. Na lahat ng tunay na kaligayahan, joy, lahat makukuha natin sa Panginoon. And God is the only source of man's sufficientness. Tama po? So, sa umaga pong ito naman po ang pag-aaralan po natin. So, nandun pa rin po tayo sa team po natin na Soar High at pinamagatan ko po itong Being Shaped and Molded. So, matatagpuan po ito sa Jeremiah 18:1-10 po. Sabi po dito sa Jeremiah 18:1-10, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the potter he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, Can I not do with you, Israel, as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel. If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Verse 9, and if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it. Tunay na pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, we know that Jeremiah is one of the major prophet. And pag po binasa natin ang book ng Jeremiah, so, ito po yung collection ng message or ng mga kapahayagan na mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah. And we know that Jeremiah po is known for his prophecies of judgment upon Judah, the Babylonian captivity, and messages of hope and restoration for Israel future. So, and we know din po, short background po, si Jeremiah po is also known as the weeping prophet. Not because malungkot po siya or emotional po siya, hindi po. He is the weeping prophet because he knew what was about to happen sa Israel. And no matter how hard he tried na dalhin yung message ng word sa bansang Israel, sa Judah, so sobrang tigas ng ulo ng bansang Israel, di ba? Even though he tried, hindi pa rin nakikinig ang bansang Israel. So yun yung dahilan kung bakit siya the weeping prophet. Hindi kasi nakikinig yung people sa kanya. And aside from that po, pag binasa po natin ang book ng Jeremiah, he is
pinorbid po siya to marry and have children po. So, dahil nga po sa magaganap na judgment sa bansang Israel po, sa people of Judah. So, sa bagay na to, pinapaalala sa atin ng Panginoon na being shaped and molded, di ba po, kailangan, dinidescribe to na there is a process of transformation and may specific form and purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, kaya nga po tayo shape. Ibig sabihin, sa physical shaping, for example, yung mga clay, plastic, and metal, kung ano yung desired na shape ng mga worker gawin doon, ganun yung gagawin nila. So, there is a physical shaping. Kapag naman po sa mga influences, di ba, nag-shape yung character ng tao, yung personality and development, yun naman po yung shape and minomold. When it comes to, in metaphor naman po, being shaped and molded is, process of creation or transformation where something is given a specific form or purpose. Yun po yung sa pag-metaphor. And in biblical context naman po, pag sinabing shape and molded, it can refer to God's work in creating or transforming people, giving them a specific purpose. So lahat po tayo may specific purpose po. Amen. Pakisabi po sa katabi nyo na may specific purpose. Purpose po. Yan. So, maliwanag po. And sa introduction po natin, so, ito po. So, meron po tayong tatlong, i-explain lang po. So, the potter, the clay, and the potter's wheel. So, the potter, it represents God in this passage. Di ba po? Sabi po dito sa verse na to. Di ba? Then the word that came to Jeremiah from the Lord, go down to the potter's house, and there I will give you my message. So, gumamit ng Lord ng ancient, anong tawag doon? Ancient na, ito, ginagawa, di ba, yung pagpapatter. So, ancient, scenario. Go to the potter's house, and there I will give you my message. So, the potter represents God in the passage, illustrating His sovereignty and creative power over His creation. Nung Wednesday, tinuro po ni Sister Shane is to experience God's exceeding abundant power. Ibig sabihin, God is sovereign. He is in control of everything. So, yun yung potter, ang ating Panginoon. And bilang potter, may control siya dun sa clay. And the clay is, tayo po yun. Tingnan nyo nga pong katabi nyo kung anong klaseng clay po. Di ba po? So, the clay represents the people of Israel and by extension, all of humanity who are subject to God's shaping and reshaping according to His will. So, hindi lang po ito yung tinutukoy na Israel dahil po pag po binasa natin ang Jeremiah, it is all about the people of Judah in Israel. So, alam naman po natin yung nangyayari sa bansang Israel. So, ang bansang Israel may conflict against sa bansang Iran, na kung saan, according to research po, nag-start pa po yung conflict nila since 1985. So, naulit po noong 2004, and naulit na naman po ngayon. So, yung conflict na yon is because nag-start dahil, recently lang po, June 13, nag-start po muli yung conflict ng Israel and Iran because in-strike ng Israel ang nuclear facility ng Iran na kung saan may mga prominent person na kung saan namatay. So, bilang isang bansa, nag-retaliate ang bansang Iran po. And alam naman po natin na sa panahon ngayon, uso ang gantihan. Di ba? Nagre-revenge. Pero di ba sabi ng Lord, vengeance is not yours, it's mine. So, kapag talaga ang mind ng tao is for your sake lang, magre-revenge ka na magre-revenge. Kaya sa panahon natin ngayon, dapat yung bansang Israel is mag-humble down sa Panginoon na to call unto His name sa mga nangyayari dahil hindi nila kaya kung sarili lang nila, di ba? So, ano po yung recent happenings po? Di ba po, parang tutulong na po yata ang
Ayun, so may mga bansang nag-aalay-alay na po. So, hindi po nalalayo na baka lang po na ito yung simula ng World War III po. So, pag-pray po natin ang bansang Israel, hindi lang po, at ang buong mundo. So, sabi nga, the potter is in control over the clay. So, sa pag-aaralan po natin, malalaman po natin. Next, the potter's wheel. So, the potter's wheel, ito daw po yung ancient tool na kung saan ginagamit in shaping clay, symbolizing the process of formation and reformation. So, kapag po it symbolizes din daw po the process of shaping and molding God's ongoing work in the lives of individuals and nations. So, hindi lang po sa atin, kundi sa buong mundo. And sabi din po, yung wheel po, yung continuous motion ng wheel, it is a metaphor for the cycle of life. Ibig sabihin, habang patuloy na umiikot yung potter's wheel, tuloy-tuloy din ang pagtakbo na ang buhay ng tao, cycle ng tao. Ibig sabihin, kapag tumigil na ang cycle ng tao, ng buhay ng tao, di ba tayo ay gigising, matutulog, and marami pa tayong ginagawa. So kapag natulog ka at hindi ka na nagising, it means tumigil na yung pagtakbo ng buhay mo. So gusto po ba natin yon, or gusto natin yung constant motion ng potter's wheel? Di ba po? So kailangan tuloy-tuloy. And sa buhay natin, yung constant cycle of life natin, kailangan ng divine intervention and correction na nagmumula sa Lord. Sabi nga ni Sister Esther, unconditional love is love for correction. Kailangan may correction. Kapag hindi ka na kinokorek, ibig sabihin, wala na siyang care sa'yo. Sabi nga ng kanina, ang Israel, sila yung favorite ng Lord. Di ba? Sila yung God's chosen people. Totoo ba na kapag favorite, minsan spoiled talaga po? So dahil ba sila ang favorite ng Lord, kaya ganyan sila na pag binasa natin ang Bible, sobra talagang ang dami nilang ginawa na kung saan against evil in the sight of the Lord, na kung saan matigas ang ulo nila. Pero when they pray to God, di ba, tutulungan sila ng Lord. Tapos uulitin na naman nila yung kasalanan nila. Tapos magpe-pray ulit sila sa Lord, tutulungan ulit sila ng Lord. So sila yung God's chosen people. Kahit ganun sila pa rin yung bayang pinili ng Panginoon. Amen po. So sa buhay natin, we need correction. Sabihin niyo po sa katabi niyo, we need correction po, ha? Pag hindi nagpapakorek, sabi po, mangmang. Pero kapag nagpapakorek, matalino po yon, ha? Amen po. So next po, ang sabi din po, di ba, sa Genesis 2:7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, we are formed in His image. So, kailangan, we have to be Christ-like, no? Na nagmula tayo sa alabok, kung paano tayo finorm and minold, yun yung nagsisimbolize sa atin, di ba? Na tayo ay mula sa alabok at babalik din po tayo doon. So, objective po natin to soar high is to have the willingness to be shaped and molded by God in a way that seems best to Him, not what seems best to us. Sino po yung lagi gusto yung para sa sarili niya, siya yung nasusunod? Or gusto po natin, si Lord ang masunod? Di ba po? Sabi nga po dito sa objective natin, kailangan may willingness ka to be shaped and molded by God in a way that seems best to Him, not what seems best to us. Na kala natin, sa sarili natin, best na yon, pero hindi natin alam, may mas best pa na gusto ang Panginoon sa atin. Amen po. So, may dalawa po tayong main point. Ang una po, being shaped and molded by God, we must, una po, trust the process. Sabi po sa verses 3 to 4, so I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. So the process, it means po, the act of proceeding, continued forward movement, procedure, progress, or may advance. So ibig sabihin,
kailangan trust the process kung gusto mo magpa-shape and mold sa Panginoon. Ano pong dapat natin gawin? Trust the process. So everything, lahat ng bagay sa daigdig, dumadaan sa process. For example, ang mga babies, automatic ba na lumabas na lang po sila sa daigdig or may development na naganap? Di ba po? Bago sila nabuo, may stage, may step, may process din. Then, 1 month, 2nd month, up to 9 months. Hindi agad ang baby na bubuo sa sinapupunan ng nanay ng 9 months agad. Di ba? Bago sila mabuo, fetus muna, then magkakaroon ng limbs, magkakaroon ng lungs, mabubuo ang, hanggang sa mabuo sila, up to maging, 9 months po. So, then pagkapanganak po agad po ba, natakbo po agad, may process din po. Kailangan gumapang muna sila, i-guide, then sumunod, bago makalakad po, di ba? And then hanggang sa pag-aaral din po, may process. Hindi po agad, halimbawa po, si baby, grade 10 agad. So, accelerated. So, kailangan po dumaan ng preschool, kinder, grade 1 hanggang makatapos po. Sa lahat po may process. Katulad din po tinuro ni Pastora Che na, di ba po, may ladder, may steps kang susundan. Hindi agad, sinong tao ang kayang akyatin yung from first step papuntang 10? Wala po. Okay, sa buildings, sino pong kayang umakyat ng 10th floor nang hindi nagamit ng elevator or ng hagdan? Di ba po, wala. So, kailangan dadaan at dadaan ka sa process. Ganun din po tayo, may prosesong pinagdadaanan. So, dito po, binigyan po si Jeremiah ng mission ng Panginoon to announce kung ano po mangyayari sa Judah. Because of their sins and yung idolatry, because they did evil in the sight of the Lord, may mission na pinagawa ang Panginoon sa kanila. So, pag binasa po natin yung buong verse 18, even si Jeremiah, dahil binigyan siya ng task ng Panginoon, yung mga tao nagkaroon ng plot para patayin siya. So, yun yung nangyari. So, God uses, ordinary, ancient life to, para ipadala yung extraordinary message. Diba? Kung sa atin, iisipin natin, simple lang yon, pottery lang yon, pero hindi natin alam, behind dun sa ginamit ng Lord, may extraordinary message na nais iparating ang Panginoon sa bawat isa. Sabi doon, di ba kay Jeremiah, go down to the potter's house and there I will give you my message. So, as the potter working dun sa clay, napansin niya na yung clay is, marred or, na-misshapen or nagkaroon ng flaw. So, instead na palitan ng potter yung clay, ano pong ginawa ng potter? Yung pa rin yung ginamit niya. For example, yung pa rin yung ginamit niya, nilagyan ng tubig para buuin ito into another pot. For example, isipin po natin, kung ang father natin, nagkaroon tayo ng flaws, nagkaroon tayo ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay. For example, nagkasala tayo sa kanya. Bilang isang clay, di ba, maaari niya tayong itapon na lang, palitan ng panibagong clay. Pero hindi ginawa ng Lord because alam niya kung ano yung magiging kalalabasan natin. And yun yung best. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. For example, isa siyang clay. Tapos, nasira yung clay na yon. Tapos, pinalitan ng potter. Di ba? Hindi maganda. Pero dahil ang Father ang pumili sa atin, ang Lord, nanatili siya na yung tayo pa rin ang pinili niya upang gamitin at i-mold sa pagkakagamit natin. Amen. Na hindi niya tayo, despite ng mga pagkukulang natin, tayo pa rin yung pinili ng Panginoon. At ginawa niya tayo isinape niya tayo what is best to Him, di ba? Yun yung sa palagay, hindi sa palagay. Yun yung sa tingin niya best para sa Kanya, hindi dahil para sa atin. So, and sabi din po dito, that the potter has absolute control over the lump of clay and he can do whatever seems best to him with that clay. So, di ba, alam naman po natin, yun ay totoo. Tama po. May mag-object po ba
na hindi, ito yung best para sa akin. Di ba po, wala na mag-object, no argument. God is in control over our life. God is in control, and He can do whatever seems best to Him. Amen po. So, yun nga po. So, may mga possibilities na ikaw or ako pwede namang palitan, kumuha na lamang ng ibang clay at gumawa ng from that other clay. Pero tayo pa rin yung pinorm ng Lord, use the same clay, shaping it as seems best to Him. And kung ano man yung mga experiences or pinagdaanan natin, despite that, pinili pa rin tayo nung pattern, nag-start over. Di ba nga, sabi nga, trust the process. Despite na pangit yung unang gawa, inulit yung gawa, nilagyan ng tubig, yung hand ng Lord, expertly, talaga, and carefully niya minold tayo para maging pleasing and useful. No, amen po. Kailangan maging cooperative tayo kasi yung clay dito naging uncooperative. So bilang tayo mga Kristiyano, minsan uncooperative tayo sa will ng Lord. Gusto natin kung ano yung gusto natin. So ang nangyayari na de-deform. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo pag uncooperative na de-deform ha. O, kailangan maging cooperative para hindi po tayo ma-deform, ma-misshapen, maging imperfect, ma-taint, magkaroon ng flaw. Kailangan maging cooperative tayo sa pattern, kagaya nung dito sa sinasabi si Jeremiah. And sabi din po, yung process na making pottery is, has several steps po. So, katulad sa buhay natin, sa buhay spiritual po natin, bilang mga Kristiyano, di ba? Meron din tayong step by step para mas tatagpo natin yung buhay spiritual natin. Una po is may preparation po. So, di ba po sa pottery, bago maging isang pot, may pagmamasa na ginagawa ng putik. Then, sa spiritual life natin, ito yung pagpe-prepare ng Lord sa atin for His purpose. No? Merong mga challenges and difficulties na kung saan minsan masakit, pero ito yung mag-i-strengthen ng faith natin and magiging resilient tayo sa buhay natin. So, kailangan may preparation. Next, yung pong shaping. So, habang yung yung clay ay nasa potter's wheel, may shaping na nagaganap sa spiritual life po natin. It represents God's molding and shaping of our lives. Na minsan hindi natin maintindihan kung ano ba yung plano ng Panginoon, pero He is working to create something beautiful and purposeful. Natandaan natin na yung pag-shape ng Lord, despite hindi natin maintindihan, always remind ourselves na for His purpose, kaya tayo minomold at sinashape ng Panginoon. Amen po. Next po, yung refining. So, akala ko po, pag po ang gumagawa ng pot, okay na po yun, di ba? Yung pinadry na okay na. Yung po pala, dumadaan pa po ito sa apoy, di ba? Para mas maging yung process ng clay is dumadaan sa drying and firing. Sa spiritual life natin, ito yung mga trials and tests of life na kung saan na-experience natin to purify us para ma-remove yung mga impurities natin. So, kailangan may refining. So, yung mga trials and testing sa buhay, mapupurify niya tayo, make us stronger, resilient, and capable of enduring lahat ng pagdadaanan natin. Amen po. Then, yung finishing or yung glazing. So, ito naman, sa spiritual life natin, yung glazing po, makikita natin it is God's grace and blessings na kung saan it enhancing our lives and reflecting His glory. Na kapag ginlaze tayo ng Lord, na pagtagumpayan natin yung mga trials and testings, makikita sa buhay natin kung paano tayo naging resilient sa tulong ng Panginoon. So, nagiging nagiging makinang tayo at nagre-reflect ang glory ng Panginoon sa buhay natin because of God. And next po, sa pagpunta natin sa process ng refinement, di ba? Yung complete process na yon, ma-identify natin na God is our ultimate potter. Siya yung may control ng buhay natin and siya yung nag-shape and nagre-refine para sa purpose niya sa buhay natin.
So, kailangan pagdaanan natin yung process. Huwag tayong dumaan sa gusto natin is shortcut. So, kailangan pagdaanan natin ang process. Katulad ng sa pagpapatayo natin ng church building, ang dami nating process na pinagdaanan sa tulong ng mga taong ginamit ng Panginoon sa buhay ni Sister Jenna, sa pag-ibig pa lang hanggang sa mga sa bangko, di ba? Bago natin mapagdaanan yung mga bagay na yun, bago natin mapagtagumpayan, may mga process tayong pinagdadaanan. And yun nga, wag tayong dadaan sa yung may mga under the table. Gusto ng Lord, process natin pagdaanan. And yung fruit ng labor natin, di ba, mas masarap kapag pinaghirapan. Amen. Hindi yung dahil nakuha mo yung isang bagay, dahil mayroong kang backer or mayroong kang ginamit na tao. Ang maganda, ang Lord ang nag-plot ng story, ang Lord ang dumaan tayo sa process, then mas maganda, masarap mong makakamit yung bagay na kinakamtan mo. Amen. So, kailangan dumaan tayo sa process. And sabi din po dito sa 2 Corinthians 4:7-9, we are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. So, kanino pong verse? Sinabi po to ni Pastor D. Ito po yung verse niya dun sa shinare niya, and ang title po is Conquest. So, dun sa dalawang main point niya, meron po dun sa second point po, ang sabi niya, the conquest, be a pressure handler. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, pressure cooker or pressure handler? Tingnan nyo po. Kailangan po, sabi ni Pastor D, be a pressure handler. And sabi niya, kahit na may mga panggigipit na ginagawa, hindi ka madi-discourage. Hindi ka mawawala ng pag-asa, bagkus magpapatuloy ka. Amen. Na despite na may mga pressure sa paligid, merong mga problems, hindi ka mape-pressure, hayaan mong yung silang ma-pressure. Ikaw, dahil alam mong ang Lord ang may hawak sa'yo, hindi ka madi-discourage, magpapatuloy ka lang, and mananatili ka sa nais ng Panginoon. Amen. Muli po, tingnan yung katabi. Sabihin po natin, be a pressure handler. Ayun, trust the process po. Amen. So, yun po. So, nawa po sa buhay ko po, kung ano po yung next step na gagawin ni Lord, let His will be done po. Kung ano po yung next, sige po. Yung pinagpe-pray ko po kay Lord, kung si Lord na po bahala. So, bilang tayo po ay sabi dito, we are hard-pressed on every side. Di ba yung clay, bago siya mabuo sa isang pot, paano ginagawa ng potter? Di ba po, shine-shape? We are pressed on every side. Then, even though mag-crash or masira, pwede pa rin mabuo. Then, we are persecuted but not forsaken. Ibig sabihin, despite na mga may persecution, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kasama po natin siya. And even though may mga affliction, we will not be overcome by it because God's sustaining power is flowing upon our life. And yun nga po, kailangan manatili tayo na nakasalig sa pangako po ng Panginoon. Next po. Sabi po sa Isaiah 41:20, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this and the Holy One of Israel has created this. So, this chapter, ito po, pinapakita po dito na sa bansang Israel, there is hope and reassurance na anumang mga challenges ang kaharapin nila, God's power is supreme. He is a sovereign God. He is in control of everything. Ang kailangan po natin, trust in God's promises. Huwag tayong magtiwala dito sa mga pangako ng mundo, but sa pangako lamang ng Panginoon, na kung saan ang Panginoon nagke-care sa kanyang mga sa kanyang mga nilikha, and ine-encourage niya na huwag tayong matatakot. Dahil, sabi nga,
The hand of the Lord has done this and the Holy One of the Lord has created this. Ang Lord ay may likha ng lahat ng bagay. It means, siya ang may control ng lahat. So, bakit ka magwo-worry, di ba po? Amen. Next. So, eto po. Sabi dito, God's plan for you is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Trust the process. Sabihin niyo po sa katabi niyo, trust the process. So, ayun po. Tandaan natin, God's plan for you is always the best. Diba? Hindi, may mga pagsubok, mahirap, pero, diba, pag pinaghirapan mo, mas maganda. Yung pag nakamit mo to, di ba? For example, sa board exam, dahil naghirap kang mag-review, pinag-aralan mo mabuti, may mga sleepless nights, ano pa ba? Meron pang talagang ginawa mo lahat with prayer. Nung nalaman mo pumasa ka sa board exam, di ba, sobrang saya na mapapaiyak ka dahil tears of joy, hindi dahil sa basta emotion, mixed emotion na yung mararamdaman mo. So, kailangan, wag nating isipin na hindi tayo pinapakinggan ng Lord sa mga prayer natin. May perfect time ang Lord sa bawat prayer natin. And He's doing something for you. Pakisabi po ka sa katabi nyo, He's doing something for you. And kung ano man yon, ang Lord po ang nakakaalam, trust the process po. Amen. And next po, sa pangalawa po, being shaped and molded by God, we must accept the outcome po. Ang sabi po sa verses 6 to 10, Can I not do with you, Israel, as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so you are in my hand, Israel. If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, and if that nation I warned repents from its evil, then I will relent and not conflict on it the disaster I had planned. And if at another time I announce that the nation or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it. Sabi po dito, so meron po ditong next slide po. So, yan po. So, pag bubinasa natin yung verse 6 to 10, makikita po natin na gumamit po ang Lord ng conjunction na if. So, if means, it introduces conditional clause or indicating a potential situation or event that depends on another. So, yung if, 4 times po ginamit ng Lord yon. So, ibig sabihin, ang warning ng Panginoon, kung ano yung, di ba po, ang una po natin, trust the process, then accept the outcome. Sinabi po ng Lord dito, through Jeremiah, if that nation against whom I have spoken turns from evil, ano pong outcome? I will relent the disaster I will bring upon them. Sa Tagalog po, sinabi dito ng Lord, sabi niya po, sabi niya, verse 6, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa na magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang bansa, sa isang pagkakataon, na aking bubunutin o ibabagsak o lilipulin ang alimang bansa o ang kaharian at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan. Ibig sabihin, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, ang sabi niya po, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Ibig sabihin, conditional declaration yung ginawa ng Lord. So, kapag daw po sinabi dito na, if, di ba po, ang if daw po, it introduces a conditional clause. So, pag sinabi daw po kasing conditional clause or declaration, the statement or promises that are contingent upon certain actions or behavior of His people. Ibig sabihin,
may kondisyon na sinabi ang Lord. If my people or if the nation against whom I have spoken turn from its evil, ang outcome po nun, I will relent the disaster I will bring upon them. Ibig sabihin, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Pangalawa po, sa kabilang dako, kung sinabi ko man sa mga bansang iyon at hindi nakinig sa akin, if it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, ano pong outcome? I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. Sa Tagalog po, babaguhin ko ang aking magandang balak. So, sabi po dito, in-explain ng Panginoon through Jeremiah na katulad ng isang potter, the power over the clay is nasa Lord. Hindi lang po sa atin, over the nations and kingdoms. And kung ang bansa, for example, ang bansa natin, it does evil against the Lord, di ba? Ire-revoke niya yung magandang plano niya sa atin. Pero, kapag ginawa natin yung sumunod tayo sa Kanya, di ba, babaguhin niya yung gagawin niya. Kasi nga, ang mangyayari sa Juda is, i-judge ng Panginoon. Kaya binigyan niya ng condition ang Juda, ang Israel. So, kailangan, kapag sumunod sila, babaguhin ng Lord hindi niya na itutuloy yung gagawin niyang judgment. Pero kapag tumulikod sila, ang sabi po doon, babaguhin niya daw yung magandang balak. So, ibig sabihin, choice po ng ng Juda or ng Israel, kung makikinig ba sila doon sa sinabi ng Panginoon. So, maliwanag po doon na pinapakita na kailangan intindihin natin yung bawat sinasabi ng Panginoon, di ba? So, yun nga po, yung binanggit ko kanina, tandaan po natin na hindi po nagbabago ang Panginoon. He is, unchangeable. He is, God does not change. So, kailangan, wag natin sabihin na, bakit ganun? Sinabi ng Lord na ganito, nagbago na naman siya. May sinabi ang Lord, mapapansin niyo po pag binasa natin, nagbago siya ng gagawin. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay nagbabago sa kanyang mga sinabi. Nagbibigay siya ng conditional declaration, para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Kaya po, yung conditional declaration po is, it represents na, if you do this, I will do this. O, di ba? Ganun tayo, di ba, di ba sa mga nanay, kapag nag-aral ka mabuti, makakapasa ka. Kapag ginawa mo to, bibigyan kita ng reward. So, yun po yung conditional declaration. Pero yung unconditional declaration, for example, yung mga pangako niya sa kay Abraham na, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Ibig sabihin, promises na yun ng Panginoon. Hindi na kailangan pa na, hindi na kailangan pa ng certain action or behavior ng isang tao. Unlike dun sa sinabi ng Panginoon dito sa outcome na magaganap sa kanila. So, kailangan, sabi nga, accept the outcome. Kung choice mo, consequence mo. Kung anong choice mo is sumunod sa Panginoon, blessing. Pero kapag nag-disobey ka, ano pong outcome po? Curse. So, kailangan, kapag binasa po natin ang word ng Lord, kapag merong mga if, kung, yun yung mga may conditional clauses na, or conditional declaration, na kailangan ng certain action or behavior ng tao. Na if you do this, I will do that. Diba? Pero kapag nag-declare ang Lord na, for example, kay Noah, hindi ko nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ibig sabihin, walang condition na sinabi ang Panginoon. Yun na yung unconditional declaration ng Lord na kung saan hindi niya na talaga gagawin. Pero pag tayo, kailangan natin mag-cooperate pag sinabi ng Lord na, if you do this, I will do that. Mag-cooperate po tayo. Huwag po tayong maging katulad nung uncooperative na clay na kung saan namimishapen. So, kailangan maging cooperative po tayo. Pagsabi po sa katabi nyo na dapat maging cooperative. So, yun po, natandaan, naintindihan po natin, kapag po conditional, depends on human action. Unconditional po,
based na po to sa promise ng Panginoon. Guaranteed na po to because it is God's will. Amen. Sabi po dito sa Deuteronomy 11:26-28, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from that way that I command you today by following other gods, which you have not known, sabi ng Lord. Ito po yung message naman po from the Lord through Moses. So, because, di ba, napansin naman natin at pag binasa natin ng Bible, ang Israel talaga is disobedient talaga sa Lord. And nakita natin yung outcome po nun. Kaya dito, pinapaalalahanan sila na sundin yung mga commands and obey kung ano yung gusto ng Panginoon. Kasi po, di ba, sabi nga po, kapag blessing, pag nabasa natin sa Deuteronomy 28, basahin po natin yung, kayo na lang po magbasa sa bahay. Deuteronomy 28, mababasa po natin dun yung pagpapala sa mga sumusunod at ang sumpa sa mga hindi sumusunod. So, makikita po natin doon kung ano po yung magiging outcome ng obedience and outcome ng disobedience. Next po. So, yun po, two things. Obey God and reap the benefits, or disobey God and face the consequences. Ano pong pipili? Tayo po, choice po natin kung ano po yung pipiliin natin. If we obey God, ano po yung outcome? Di ba po? I-reap natin yung benefits. Pero kapag na-disobey ka, ang outcome nun, consequence po. Next po. So, you are free to make whatever choice you want. Di ba po? Lahat ng choice. Kaya nga po tayo may free will dahil yun yung binigay sa atin ng Lord para tayo yung may karapatang pumili ng gusto natin. Pero tandaan natin, hindi tayo free sa mga consequences ng mga choices po natin. Tama, ikaw ang gumagawa, ikaw ang pipili, then kung alam mo na yung magiging consequences, diba? Be wise enough sa pagpili. Kaya sa mga ladies, be wise enough sa pagpili. And sa lahat ng aspeto ng buhay natin, be wise enough sa mga pipiliin po natin. Diba? So, next po. You will always reap what you sow. You will always harvest the consequences of your choices. What you reap, kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. If you reap obedience, you will sow blessing. If you reap disobedience, you will sow curse. So, yun po. Sa pagpili natin, kailangan maging aware po tayo dun sa mga warnings, sa mga, hindi lang dito sa bansang Israel. Sa buhay din natin, may mga warning signs na kailangan nating maging aware tayo. Kaya sa bansang Israel, mapalad sila na merong mga prophet na pinapadala ang Panginoon to give them warnings. Sa panahon din natin ngayon, yan yung mga nangyayari sa paligid natin, warning sign na din po yan, para mas mag-deep in sa Panginoon, wag nang umalis pa sa kamay ng ating manlilikha. Sabi nga dito, di ba, bilang potter, sabi dito sa verse na to, sabi niya sa bansang Israel, can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand. Ibig sabihin, hindi lang Israel ang hawak ng Lord, ikaw at ako, hawak ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Ang tanong po, tanong niyo po sa katabi niyo, aalis ka pa ba doon sa kamay ng potter? Tanongin niyo po. Ano pong sagot? Di ba? Sabi nga, manatili na po tayo doon. Kasi po, even though may mga flaws tayo, still pinipili pa rin tayo ng Lord, minomold, sineshape, para sa magandang kalalabasan, di ba? Yung best para kay Lord,
hindi yung sa palagay natin best. Kasi yung best para sa atin, hindi pa yun yung best sa Lord eh. Limited lang yung kakayanan natin. Pero pag ang Lord ang nag-shape and mold sa atin, surely, best yung magiging result. Tinan niyo po yung katabi niyo. Bilang minold and shinape yan ng Lord with love and with tender, yung tender yung pagkakahubog sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo nga po kung gaano kaganda at anong pong result or outcome. O diba? Huwag po tayo maging katulad nung uncooperative na clay na kung saan nagkaroon ng flaws. Kailangan cooperative po tayo. Kaya sa bagay na to, bilang tayo ay bilang tayo yung clay, remind ourselves that the potter is in control of our lives. Si Lord lang ang may control sa buhay natin. Manatili tayo nakasalig sa Kanya at tandaan natin yung mga salita niya na pinapaalala sa atin. Remind us na kailangan mag-trust lang tayo sa process ng Panginoon, huwag magmadali. Then yung outcome na yon, 'di ba? Surely kailangan maging matalino sa pagpili, no? Always choose what is pleasing in the sight of the Lord and wag yung evil in the sight of the Lord. And yung iririp natin magbe-benefit sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. And sa ating pong conclusion po, God shapes and mold us in ways that seems best to Him, not to us. And we must trust the process and accept the outcome to soar high in this life. And every race and nation, like clay in the hands of the potter, are in God's hand. And we will remain in Him until the end of the age. Na, yun nga po, reminding us na manatili tayo sa Kanya hanggang wakas. Lalo na po sa nangyayari sa paligid natin, walang assurance, hindi certain kung ano yung magiging kahihinatnan nung nangyayari sa daigdig. Pero kapag nanatili ka sa potter's hand, surely, ikaw ay payapa po tayo. Tandaan natin that the outcome of your choices is determined by the decisions you make. Every choice, no matter how small, can have a significant impact on your life and future. Your choices reflect your values and ultimately shape your destiny. So, kailangan maging matalino tayo sa ating mga choice, trust the process, and accept the outcome. Now, amen po. So, pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. And it reminds us na kailangan wag tayong titigil na magpa-shape and magpa-mold sa ating Panginoon. Dahil the more na sineshape tayo at minomold ng Panginoon, the more na magiging resilient tayo sa buhay natin dito sa lupa. At mapagtatagumpayan natin anuman yung mga kakaharapin natin. Amen po. Muli, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mensaheng aming narinig. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, that like the clay, Panginoon, we are in your hands, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na manatili, Panginoon, sa iyong mga kamay, maging cooperative kami, magtiwala kami, Panginoon, sa process, Panginoon, na nais mo sa buhay ng bawat isa, despite, Panginoon, na may mga hardship, may mga afflictions, patuloy na, Panginoon, ikaw yung nagsishape and nagmamold sa amin. Dahil ito, Panginoon, ikaw ang nakakaalam kung ano po yung best para sa amin. Dalangin ko din po sa iyo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging matalino, Panginoon, sa pagpili ng mga bagay, Panginoon, na gagawin namin sa mga desisyon sa buhay. Ngayon din po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na kung saan tinuro mo sa amin, Panginoon, tunay na. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pumili, Panginoon, nung tamang pagsunod, Panginoon, lamang sa iyo. Dahil ito, Panginoon, ang outcome nito ay pagpapala. Dalangin ko po na lagi na kami, Panginoon, ay maging lagi na nagpapaturo, Panginoon, nagpapakorek lamang sa iyo. At sa panahon namin ngayon, Panginoon, yung assurance, Panginoon, na hindi mo po kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kami, Panginoon,
ay nasa iyong kamay at ang bawat isa, Panginoon, ay manatili, Panginoon, hanggang wakas. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming narinig at sa kapahayagan, Panginoon, na iyong pinadaloy sa buhay ng bawat isa, gayon din po sa mga kapatid namin na nakikinig via live streaming. Lord God, we know, Panginoon, na ikaw ang kumilos at nag-touch na po sa kanilang mga hearts. Salamat po sa iyo ang pinakamataas sa pagdakila, papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.